Noong March 29, 2016, isang pangkaraniwang araw para sa kapitbahay ni Abigail ang panahon na yon. Ngunit nagtaka ito nang may narinig siyang kakaiba sa bahay ni Abigail. Kaya naisipan niyang tingnan ito upang alamin. Ngunit nang sinuri niya ang bahay, nakita niya ang anak ni Abigail na si Angel na nag-iiyak na mag-isa. Kalaunan, natukoy na hindi pala nag-iisa si Angel sapagkat kasama niya ang kanyang ina sa mga oras na yon. Ngunit wala na itong buhay. Bakit nga ba natagpo ang wala ng buhay si Abigail sa kanyang bahay? At sino ang gumawa nito sa kanya? Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari patungkol sa kamatayan ni Abigail. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Abigail Gasca Chavez ay isinilang noong August 6, 1996 sa Salinas, Monterey County, California, USA. Siya ay isa sa 4 na mga anak ni Melton and Adela Gasca. Si Abigail ay may 2 anak, isang 4 na taong gulang na babae at 2 taong gulang na lalaki. Sila ay naninirahan na magkakasama sa Greenfield, California. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang mabuti at mapagmahal na tao. Sa katunayan, siya ay napakalapit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid na si Amy. Maliban dito, bilang isang ina, nais din ni Abigail na magpatuloy sa pag-aaral upang mabigyan ang kanyang mga anak ng pinakamagandang buhay na may ibibigay niya sa kanila. Ngunit noong March 29, 2016, mga bandang 12:37 p.m., narinig ng kapitbahay ni Abigail ang ilang kakaibang ingay na nagmumula sa bahay nito. Pagkarating, nadatnan niya ang anak ni Abigail na si Angel na nasa likod bahay na nag-iisa at umiiyak. Kaya kinuha niya ito ngunit hindi na siya pumasok pa sa loob ng bahay. Bagkos, tinawagan ng kapitbahay ang kapatid ni Abigail na si Amy upang siya na ang tumingin sa loob. Mabilis namang dumating si Amy sa bahay ng kapatid. Pagkabukas ng pinto, agad niyang nakita ang mga shell casing sa sahig. Mga ilang hakbang papasok sa loob ng bahay, nakita naman niya ang kapatid na nakahandusay sa sahig habang naliligo ito sa sariling dugo. Pagkatapos, mabilis siyang tumawag ng mga pulis. Pagkarating ng mga pulis, agad silang nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa pag-imbestiga, pinaniniwalaan ng mga pulis na si Abigail ay sadyang pinatay ng malapitan. Dahil sa natamo nitong mga tama ng baril na isa sa noo at 6 na beses sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Maliban dito, naniniwala rin ang pulisya na kilala ni Abigail ang taong pumatay na may sadyang may galit sa kanya. Dahil hindi ito nagnakaw sa kanyang bahay, bagkus ay pinatay lamang siya nito. Samantala, habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa loob ng bahay, ang ilan naman ay nagmamasid sa labas upang tingnan kung may CCTV sa paligid. Sa kabutihang palad, ang 3 sa kapitbahay ni Abigail ay may mga kamera na nakaharap sa bahay ni Abigail. Batay sa footage, mga 12:34 p.m., sakay ng kanyang kotse, umuwi si Abigail ng kanyang bahay. Pagka-park ng kanyang sasakyan, naglakad na siya papasok ng kanyang bahay kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak. Lumipas lang ng 3 minuto, mga bandang 12:37 p.m., makikitang tumatakbo palabas ng bahay ang isang lalaking nakasuot ng gray na sweatshirt, nakamaong at nakaitim na sapatos. Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na malaki ang kinalaman ng lalaking nakita sa footage sa pagkamatay ni Abigail. Kaya nagpa siya ang pulisya na i-rewind ang footage sa oras ng umaga ng araw na yon. Sa footage, mga bandang 9:12 a.m., makikita ang pagdating ng isang itim na kotse sa bahay ni Abigail, na kung saan hinarang ang kotse ni Abigail. Pagkatapos, makikita na naglakad si Abigail papunta sa kotse. At batay sa body language, naniniwala ang pulisya na sila ay nagtatalo.
Makalipas ng humigit 15 minuto, mga bandang 9:30 AM, umatras ang itim na kotse. Kaya nakadaan ang sasakyan ni Abigail at pagkatapos sinundan ng itim na kotse ang kotse ni Abigail. Marahil alam ni Abigail na sinusundan siya. Mga bandang 9:50 AM, ang kotse ni Abigail ay huminto pabalik sa driveway. At ang driver ng itim na kotse naman ay naglakad papunta sa sasakyan ni Abigail. Dahil dito, nakita ng mga pulis na tumugma ang paglalarawan ng driver sa suspect na pinaniniwalaan ng mga pulis na ito ang pumatay kay Abigail. Samantala, ang sasakyan ni Abigail ay tuluyan ng umalis. Sumapit ang oras ng 12:21 PM, ang lalaking naka-sweatshirt na gray ay makikitang naglalakad papunta sa bahay ni Abigail. Nang makarating, tumingin siya sa bintana at naglakad papunta sa likod ng bahay. Pagkatapos, mga bandang 12:34 PM, makikita ang bumalik sa bahay sina Abigail at Angel na walang ideya na naghihintay sa loob ang taong papatay sa kanya. Sa oras na 12:37 PM, makikitang tumatakbo palabas ng bahay ang mamamatay tao habang inilalagay ang baril sa kanyang bewang. Matapos mapanood ng mga kuha ng mga kamera, kinausap ng mga pulis ang pamilya ni Abigail para malaman kung sino-sino ang taong may kinalaman sa pagkatao o buhay nito. Kaya nalaman nila na noong mga panahon na iisa pa lamang ang anak ni Abigail, nakilala at naging kasintahan niya ang isang lalaking nagngangalang Christian Rozo. Inilarawan ni Abigail si Christian bilang kanyang tunay na pag-ibig. Gayunpaman, natapos ang kanilang relasyon na hindi na binanggit ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Makalipas ang paghihiwalay ni na Christian at Abigail, nakilala naman niya ang isang lalaki na nagngangalang Ernesto Hernandez. Si Ernesto ay pinsan ni Christian. Batay naman sa paglalarawan ni Abigail kay Ernesto, si Ernesto ang lalaking nagbigay sa kanya ng oras at atensyon na hindi ibinigay ni Christian sa kanya. Maliban dito, si Ernesto ay mayroong stable na trabaho at may sapat na pera. Samantala, sa loob ng pagsasama ni Ernesto at Abigail, nagbunga ang kanilang pagmamahalan at ipinanganak ni Abigail ang kanilang anak na pinangalanang bilang Angel. Ngunit kalaunan, ang magkasintahan ay naghiwalay din na hindi rin nabanggit ang dahilan. Kaya kinabukasan, noong March 30, 2016, kinapanayam ng pulisya si Christian. Ayon sa panayam, inamin nito sa pulisya na sila ni Abigail ay naghiwalay, ngunit nakikipag-ugnayan pa rin sa isa't isa. Sa katunayan, pinag-usapan nila na muli silang magbalikan. Na sa pagkakataon na yon, alam ito ni Ernesto. Matapos noon, tinanong ng mga pulis si Christian kung nasan siya ng panahon ng pagpatay. Ayon sa kanya, siya ay nasa trabaho ng mga oras na yon na kung saan napatunayan niya ang kanyang alibay. Kaya inalis siya ng mga pulis bilang pangunahing sospek. Matapos makausap si Christian, kinapanayam naman ng mga pulis si Amy. Ayon kay Amy na maayos naman ang lahat para kay Abigail. Maliban lang sa mga oras na in-stalk siya ni Ernesto. Sa katunayan, ayon kay Abigail, kung minsan, si Ernesto ay uupo lamang sa harap ng kanyang bahay o kaya naman ay susundan siya sa buong Greenfield. Dahil sa pahayag ni Amy, kinabukasan, agad na pinasubpina ng pulisya ang mga record ng telepono ni Ernesto. Maliban dito, naisa ng kausapin ng mga pulis si Ernesto ngunit hindi siya mahanap ng mga to. Kaya pinagpalagay nila na malamang na tumakas siya. Dahil doon, mabilis na naglabas ang pulisya ng alerto para sa itim na Volkswagen Jetta ni Ernesto. Matapos nun, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Ernesto at kinausap ang kanyang ina. Sinabi ng ina ni Ernesto sa pulisya na umuwi ang kanyang anak nung araw ng pagpatay, ngunit umalis din pagkaraan ng ilang minuto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, hindi umano niya alam kung saan na pumunta ang kanyang anak. Ngunit sinabi niya na mayroon silang kamag-anak sa Mexico. Matapos noon, natrack ng pulis ang telepono ni Ernesto. Ayon sa tala, mga 3 oras pagkatapos ng pagpatay, siya ay pumunta patungo sa Los Angeles. Kaya agad na nagpunta ang mga pulis sa nabanggit na lugar at agad nilang kinuha ang surveillance footage mula sa Greyhound bus station.
Nalaman nila na ipinarada ni Ernesto ang kanyang sasakyan sa parking lot at bumili ng bus ticket na papuntang McAllen, Texas. Ngunit nang pinuntahan ng lugar kung saan nakapark ang kotse, hindi nila doon natagpuan ang kotse ni Ernesto. Gayunpaman, nalaman ng pulisya na may nagmaneho ng kanyang sasakyan palabas ng parking lot. Batay sa footage, makalipas lang ng 7 minuto pagkatapos siyang sumakay sa bus, isang pulang Dodge ang nakitang tumapat sa kanyang Jetta. Pagkatapos, isang figura ang nakitang pumasok sa Jetta at minaneho ito palabas ng parking lot. At batay naman sa mga talaan ng telepono ni Ernesto, natukoy ng pulisya na ang tumulong sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Abel Hernandez. Maliban dito, makikita rin sa tala na tinawagan ni Ernesto si Abel pagkatapos ng pagpatay. Kaya makalipas ang ilang araw, noong April 4, 2016, nakakuha naman ng search warrant ang pulisya para sa bahay ni Abel. Sa loob, nakita nila ang mga susi ng Jetta ni Ernesto at isa pang Texas na numero ng telepono. Matapos nun, tinanong nila si Abel patungkol sa mga susi. Nung una, sumagot siya na wala siyang ideya patungkol sa mga susi. Na may tao lamang umanong pumunta sa kanyang trabaho upang iabot ang mga susi sa kanya. Ngunit dahil hindi niya masuportahan ang kanyang pahayag na yon, kalaunan inamin niya na si Ernesto ang nagmaneho ng itim na Jetta. Matapos nun, na-trace din ng pulisya na ang numerong natagpuan sa bahay ni Abel ay numero ng telepono ni Ernesto na binili mula sa isang cricket store sa Texas. Kaya matapos matukoy na ito ay pagmamay-ari ni Ernesto, sinubaybayan nila ang talaan ng telepono na umabot hanggang sa Mexico. At matapos makarating sa Mexico ni Ernesto, nawalan na sila ng tala. Dahil doon, pinagpalagay ng mga pulis na nasa Mexico na si Ernesto. Samantala, natuklasan ng pulisya ang kotse ni Ernesto sa Greenfield, mga ilang kilometro lamang ang layo mula sa bahay ni Abigail. Matapos nun, agad na sinuri ng mga pulis ang sasakyan. Batay sa pagsusuri, malinaw na nilinis ang kotse. Gayunpaman, nakakita pa rin ng mga pulis sa loob ng mga bala ng kalibre 32 na tumugma sa balang ginamit sa pagbaril kay Abigail. Samantala, nalaman din ng mga pulis ang nagmaneho naman ng Dodge ni Abel ay ang kapatid nilang si Rigoberto. Ngunit lumabas sa pag-imbestiga ng mga pulis na walang kinalaman si Rigoberto, kaya hindi ito kinasuhan kailanman. Matapos ang pag-imbestiga, inaresto ng mga pulis si Abel. At kalaunan, natagpuan naman si Ernesto sa Mexico at dinala ito sa kustodiya ng Mexico Police. Pagkatapos, inilabas na siya sa Mexico pabalik sa California. Noong December 8, 2017, nagsimula ang paglilitis ni Ernesto at siya ay kinasuhan ng first-degree murder. Ito ay batay sa malinaw na nakuha ng surveillance footage na nakatulong upang maikwento ang lahat ng pangyayaring pagpatay at pagtakas ni Ernesto. Dahil ipinakita nito na maghapon si Ernesto na nanggugulo kay Abigail sa panahon ng pagpatay. Pagkatapos, pinasok ni Ernesto ang bahay ni Abigail upang patayin ito. Na kung saan ang nakitang motibo sa pagpatay ay ang matinding pagsiselos ni Ernesto sa muling namamagitan kina Christian at Abigail. At hindi niya matanggap na naghiwalay na sila ng kasintahan. Matapos ang paglilitis, nasentensyahan si Ernesto ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. At siya ay kasalukuyang nakakulong sa Sierra Conservation Center ng Tuolumne County, California. Samantala, si Abel naman ay umamin na nagkasala bilang kasangkapan sa pagpatay. Kaya siya ay sinentensyahan lang ng 4 na taon na pagkakabilanggo. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Lucille Robinson Vlog from Kentucky, Mio and Saysay from Wukaisha, Hong Kong, Mariposa, Mary Ann Ortiz and her one and only son, Frederick Ortiz from Lipa City, Batangas, Monching Hagos, Jen Borlogan from Zoa, Pagbabangnan, Eastern Samar, si Marcos, at ang new subscriber na si Jerusa Brago. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan at kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Abigail Gasca Chavez. Ako po si G. Maraming salamat!